Hello mga paps! Ngayon may sasagutin tayong tanong from our YouTube channel at ito ay tinanong ni Paps Salong related to sa clutch. So yun, boss, ilang months o ilang taon ba kailangan ipa-check ang clutch? Yung hindi na hintayin maramdaman yung sinabi mo na sinyales para siya ay pinalitan. Actually ito ay pinost niya dun sa video ko na 3 sign na kung may problema ka na sa clutch. Okay, so ito is pang manual transmission, So, well, ito sagutin natin to. Boss, ilang months o ilang taon ba kailangan ipa-check ang clutch? Actually, wala siya sa months o wala siya sa taon. Okay? Kung kailan nyo dapat palitan yung clutch ninyo. Actually, nakadepende yan doon sa dinadaanan ninyo at depende rin yan doon sa gumagamit. So, sabihin natin kung maayos gumagamit ng kotse, well, pwedeng magtagal yan. Mga siguro 100,000 to 200,000, okay pa yung clutch, Depende sa gumagamit, okay? Now, and depende rin doon sa dinadaanan, okay, ng kotse. So, kung halimbawa more on highway driving yung sasakyan, pwedeng magtagal yan ng mga 100,000 to 200,000. Okay? Now, kung more on city driving, which is mas magastos sa clutch ang city driving, usually magtatagal yan ng mga 50,000 to 100,000. Okay, so yun yung para sa akin yun yung yan. Actually 50,000 sobrang early na nun, Pero up to 100,000 naman siya. And kung taon naman, yun, mahirap nga masabi. Now, kung ang question mo is kailan ba okay siyang palitan, yung hindi nyo na mararamdaman na yung mga 3 senyales na sinabi ko nga, well, kung ako kung halimbawa okay naman yung budget ninyo, gusto nyo talagang reliable na kotse, well, siguro mga after 5 years o after 100,000 kilometers, palitan mo na yung clutch mo. Okay? So, kumbaga, kung naka 5 taon na yan o 100,000 kilometers na yung tinakbo, I think it's time to replace the clutch. Okay? Para sa akin, yan yung ideal. Okay? Kung hindi ka nagtitipid. Okay? Para kumbaga reliable talaga yung kotse na hindi ka bibigayan basta-basta ng clutch. Okay, and kung ang question mo naman is ano bang mas okay, replacement ba o yung original? Well, para sa akin mas okay kung original yung bibilin mo. Kasi nga matagal mo naman siyang gagamitin ulit. After 5 years na naman ulit. Okay? Kung replacement naman, okay din yung replacement kung yan ay pambiyahe. Okay, kasi mas mura Kasi almost half talaga yung matitipid mo. And kung magpapalit ka niyan, just make sure na yung isang assembly niyan. Kumbaga yung bearing, yung cover, tsaka yung disc. Talagang palitan mo na. Kung mapapalitan mo rin yung seal, much better. Okay? Kasi para sabay-sabay na sila. Para isang bukas lang, isang kabit lahat, then tapos na. Kasi ang problema sa clutch kasi actually, ang problema talaga dyan, mahal ang labor. Usually mga 2,000 to 5,000 ng labor and siguro mga kalahating araw gagawin ng mechanic yan. So, mahal yung labor para sa clutch. Kaya, para hindi ka matalo, pag nagpapalit niyan, talagang isang set para hindi ka matalo sa labor. Kasi halimbawa, ginawa mo, disc lang yung pinalitan mo. All of a sudden, bumigay yung bearing. So, another bukas, another 2,000 na naman. Tapos, balik ulit. Sumunod naman yung cover. So, another 2,000 na naman. So, kaya pa nagpapalit talaga ng clutch, isang set para isang gastos lang yung labor. Okay? So, yun, So, yun. Salamat sa iyong tanong, Paps Salong, And, yun, kung may tanong kayo, you can comment down below para masagot ko rin. Okay? And yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Salamat sa panonood. Keep safe and don't forget to like this video.